Hello Sir JD, pa-shoutout naman po. Since 2023 nakikinig na ako sa'yo. Always abangers. Ngayon pang second kontra ko na dito sa Oman. Still, silent supporter. Shoutout sa'yo, Bessie Tuason. Ingat ka dyan sa bansang Oman, kabayan. Maraming salamat sa patuloy na suporta. At para naman sa mga kabayan natin na gusto ring ma-shoutout, mag-comment lang kayo dito mga kabayan kung may gusto kayong pabati, yung lugar ninyo, birthday, comment nyo lang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Renato. Walang eksaktong taon. Negros Occidental. Sa lugar na kinalakihan ni Renato, paggapas ng tubo ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao. Isa itong bayan malapit sa paanan ng bundok ng Kanlaon. Mabato ang lupa, ngunit dahil sa malapit sa bulkan, napakataba nito. Tamang-tama para sa pagtatanim ng tubo, mais, at iba pang pananim na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Dalawang yugto ang trabaho sa taniman ng tubo. Ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga tubo o tinatawag na kultibo. Paglilinis at paggapas na tinatawag namang kutsitsa. Sa pagitan ng dalawang yugto, may ilang buwang bakante. Walang trabaho ang mga tao kaya ang ilan nag-uuling, nangangahoy, nagtatanim ng mga gulay sa kanilang bakuran. Habang ang iba naman bumababa sa kapatagan upang dumayo ng panggagapas ng palay. Pagdating ng buwan ng Nobyembre, magsisimula ang kutsitsa kung saan naghahanda ang mga may-ari ng tubuhan sa pagbubukas ng sentral. Ang ilan ay taniman na sinisimula na ding linisin upang mapadali ang paggapas. Sa ganitong mga panahon, marami ang dumadayo para makigapas ng tubo. Maliban sa mga tauhan ng mga may-ari ng tubuhan. May mga bumababa ng kabundukan upang makigapas at dito nakilala ni Renato ang isang kakaibang binata. Nang mga sandaling yun, bahagyang nahuli ang tubo nila Renato dahil nasa mababa itong bahagi. Inuuna ng mga manggagapas ang pinakataas upang hindi na mahirapan pa ang truck sa pag-akyat. Lalong-lalo na kapag umuulan. Nagiging putikan ng kalsada. Madulas ito para sa malaking truck na naghahakot ng tubo. Papunta naman sa sentral na nasa kabilang bayan. Nang matapos na ang ilan sa mga tubuhan, dumating ang mga taong gagapas ng tubo nila Renato. Karamihan sa mga ito ay mga dayo. Nakasanayan na ng Ginoo na mga kakilala niya ang gumagapas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang magagawa. Kailangan magapas na ang kanyang tubo bago pa magsimula ang gapasan sa kapatagan. Dahil kapag nangyari yun, bumababa ang presyo ng asukal. Nagiging mura din ang bilihan ng tubo. Regor, para mga baguhan yung kasama mo ah. Hindi kaya mahuli tayo sa mataas na presyohan sa sentral? Wika ni Renato. Naku manong, hindi po. Ngayon mo lang sila nakita, pero mga dati na silang sakada doon sa kanilang lugar. Nauna kasi ang gapasan dito sa atin kaya sila bumaba para dumayo ng gapas. Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang ilan sa kanila, mabilis magtrabaho mga yan. Tugon ni Regor. O siya, sige na. Pasimula mo na ang paggapas. Kukuha lang ako ng bigas sa bahay at sardinas para meron silang pang-ulam. Hindi kasi ako nakapunta sa bayan para bumili ng karne. Naku manong, espesyal na para sa kanilang ganyang ulam. Maniwala ka sa akin, mas pag-aagawan nila ang sardinas kaysa karning baboy at manok. Ganun ba?
O sige, dadagdagan ko na lang ang bibiling ko. Maiwan na kita. Ikaw na ang bahala dito. Bago makalis, napansin ang isang binatang nagbibihis ng damit pang trabaho. Matipuno ang katawan, puro tattoo. Mga sinaunang letra at simbolo ang mga yon na minsan ang nakita ng Ginoo sa mga aklat. Kung hindi nyo na itatanong, maliban sa pagmamay-ari ng malawak na taniman, isa ding guro sa Universidad si Renato. Nagtuturo ito ng kasaysayan ng bansa, kaya alam niya ang mga simbolo na nakatatu sa balat ng binata. Mula ito sa mga sinaunang katutubo na naninirahan sa kapuluan ng Visayas, partikular sa isla ng Panay at Negros. Sila ang mga pintados. Alam din ni Renato ang kasaysayan ng mga tatong yun. Hindi basta-bastang nakukuha ang mga tato. Hindi napigilan ng Ginoo ang sarili. Nilapitan ang binata at tinanong, Iho, nakita ko yung mga tattoo mo eh. Pwede bang malaman kung saan at paano mo yan nakuha? walang ibang tao sa lugar ng mga sandaling yun kung hindi silang dalawa. Dahil nagsisimula na sa paggapas ang ibang kasama. Mukhang may alam po kayo tungkol sa mga tattoo ko ah. Wika ni Abog. Medyo. Nakita ko lang sa mga libro. Kung hindi ako nagkakamali, mga batok ang tawag sa mga yan, di ba? Tama ho kayo. Mga batok nga ho. Nakuha ko po ang mga ito sa mga tagumpay na napagdaanan ko. At sa magkabilang pa ako, sa pangangaso. Sa magkabilang braso ko naman po, sa pagsasaka at paggawa. Ito namang nasa katawan ko, nakuha ko sa pagsunod sa utos ng aking pinuno. Utos? Anong uri ng utos naman yon? Pugutan ng ulo ang isang magnanakaw. Nanlaki mga mata ni Renato. Hindi ito nakapagsalita dahil kaagad nang lumakad ang binata papuntang gapasan. Hindi makapaniwala ang Ginoo sa mga nakita at nalaman. Kaya matapos itong bumili sa bayan, agad pumasok sa aklatan ang Ginoo. Binasa ang isang lumang aklat patungkol sa mga pintados. Lalong naintriga ang Ginoo dahil nabasa nito na matagal na panahon nang nawala ang mga pintados. Sa isip ni Renato, maaaring nagsisinungaling ang binatang nakausap, kaya nagpa siya ito na kausapin ng masinsinan. Pagdating sa kanyang tubuan, nakitang nagpapahinga ang grupo ng mga kasada. Hapon na ng mga sandaling yun. Nagawa na nilang gapasin ang isang bahagi ng 4 na ektaryang taniman. Nakaisip ng paraan ng Ginoo kung paano nitong makakausap ang binatang batukan. Regor, pwede bang sabihan mo mga sakada na magpunta sa bahay ngayong hapon? Pwede naman po, Manong. Bakit po? Wala naman. Gusto ko lang silang bigyan ng kaunting pakonsuelo para sa magandang trabaho. Sige ho, Manong. Sasabihan ko ho sila. Dali-daling umuwi si Renato upang maganda ng pangpulutan. Bumili din ito ng alak. Maya-maya ay dumating ang mga tagagapas. Nagtatawanan pa ang ilan sa mga ito. Ngunit nananatiling tahimik ang binatang may tattoo. Wala nang dalawang salita. Pagkaupo ng grupo sa mesa, agad nang binuksan ang inumin. Bagaman nakikisama sa mga kagrupo, napakatahimik ng binata. Kaya naman nilapitan nito ni Renato na upo sa kanyang tabi. Mga kasama, hindi ko pa kayo nakikilala. Nga pala ako si Renato. Pwede niyo akong tawaging Manong Nato. Isa-isang nagpakilala ang mga sakada at ang pinakahuli, ang binatang batukan. Ang pangalan ko po ay Abog. Galing po ako sa sitio Biak na Bato. Pero taga Antique po talaga ako.
Matapos magpakilala, lalo pang sumaya ang inuman. Hanggang sa tamaan na ang mga ito ng epekto ng alak, tanging si Abog lang ang naiwang nakatayo. Hanga din ako sa'yo, Abog ah. Malakas ka. Tignan mo yung mga kasama mo, tumba na. Sanay lang po talaga akong uminom. At saka, hindi ako mabilis malasing manong eh. Napagtanto ni Renato na hindi naman talaga mailap kausap si Abog. Kaya kinuha nito ang pagkakataon para tanungin ng binata patungkol sa kanyang mga tattoo. Abog, kung hindi mo mamasamain, maaari ko bang tanungin yung tungkol sa mga tattoo mo? Naiintriga lang kasi talaga ako. Ang alam ko, matagal na panahon nang nawala ang mga pintados. Pero nandito ka, isang buhay na batukan. Hindi ho totoong nawala na ang aming hanggan. Nariyan pa rin kami at umiiral. Yun nga lang ang karamihan sa amin, nakiangkop na sa modernong pamumuhay. Mas piniling manirahan sa syudad kaysa manatili sa nakagisnang tahanan. Ganun ba? Eh ikaw, bakit mo piniling maging ganito? Alin? Yung mga batok ko? Ito ang sagisag ng aming angkan. Hindi lang ito basta markas sa balat. Ito ay mga palatanda ng tagumpay. Nabasa ko nga yung tungkol dyan eh. Gaano ba katotoo yung nabasa ko? May taglay daw na agimat ang mga tato. Totoo ang sinabi niyo, Manong. May taglay na agimat ang mga batok na ito. Isang babaylan ang naglagay nito sa aking balat at mga engkanto nagdikta sa kanya para iguhit ang mga disenyo. Sa mga hindi nakakalam, ang mga batok ng mga pintados o mas kilala bilang pikahan, hindi lamang basta palamuti sa katawan. Ito ay simbolo ng katayuan at mga tagumpay na pinagdaanan. Maliban sa mga nabanggit, ang isang batok maaari lang ilapat sa isang mataas na uri ng babaylan dahil ito ay nangangailangan ng matinding koneksyon sa mga gabay ng kalikasan o engkanto. Hindi rin basta-bastang nakakakuha ng batok. Kailangan mapatunayan na karapat-dapat ang isang tao para dito. At hindi siya ang magpapasya kung hindi ang taong namumuno sa angkan. Nung unang panahon, iginawad ng isang datu o raha ang batok sa kanyang mga mandirigma kapag nakitaan niya ito ng magandang katangian o hindi kaya naman magtagumpay sa pakikipaglaban. Balik tayo sa kwento. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa dalawi na ng antok si Renato. Nagpaalam na din ang mga sakada na babalik na sa kanilang tolda. Kinabukasan, maagang nagsimula sa trabaho ang grupo ni Abog. Maya-maya dumating na ang truck na maghahakot ng tubo. Kinakailangang hatiin ng dalawang grupo. Ang kalahati ay siyang magpapatuloy ng gapas, habang ang kalahati naman maghahakot ng mga tubo paakyat sa truck. Laking gulat ni Renato nang magpresenta si Abog na mag-isang pupunuin ang truck. Seryoso ba yan si Abog Gregor? Oo, Manong. Dati pa nilang ginagawa yan. Tignan mo. Siguradong magugulat ka. Hindi nga nagbibiro si Abog. Mag-isa nitong hinakot ang mga ginapas sa tubo. Maniwala kayo o hindi, nagawa niyang punuin ang isang truck na may habang 15 talampakan. Pambihira. Ngayon lang ako nakakita ng taong may ganyang uri ng lakas. Napakatatag ng tuhod. Kaya nga gustong-gusto kong panoorin niyang si Abog sa pagtatrabaho eh. Teka. Nasabi ko na ba sa'yo na galing sa angkan ng mga katutubo yan si Abog? Apo siya ng isang babaylan. Hindi pa. Pero nag-usap kami. Ang alam ko lang galing siya sa Antique. Nabahagi na pala niya. Ang balita ko,
Mula sa mga kasamahan niya, may agimat daw yung mga tattoo ni Abog. Lumang haka-haka lang yun, Rigor. Ayon sa mga aklat na nabasa ko, ang mga tattoo nila ay nangangahulugan ng estado. Tagumpay nila sa buhay. Mas marami kang tattoo, mas marami kang narating. Ang ibig sabihin nun, mataas ang estado ni Abog sa kanyang tribo. Oo, Rigor. Ang kanyang mga tattoo ay katumbas na ng isang hangaway o mandirigma. Kinagabihan muling inanyayaan ni Renato ang grupo upang mag-inuman sa kanyang tahanan. Wala namang nangyaring kakaiba ng mga oras na yun. Ngunit nang papauwi na ang mga ito, nakasalubong nila ang mga tanod. Inihatid ni Renato ang mga ito para masiguradong makakabalik sa kanilang tolda ng ligtas. Sinita ng mga tanod ang pangkat, ngunit wala namang ginagawang masama ang mga ito. Pilit pang nagpaliwanag si Renato, ngunit hindi nakikinig ang mga tanod dahil ang gusto nila ay hulihin ang grupo. Sandali lang naman mga kaibigan. Nakipag-inuman lang naman sila sa bahay. Pauwi na rin sila sa tolda nila. Kaya sana, hayaan nyo na silang makalis para makapagpahinga. Pakiusap na Renato sa mga tanod. Alam nyo bang bawal magpakalat-kalat kapag gabi na? Sige, huliin sila. Dalhin sa barangay. Walang nagawa ang mga ito kung hindi sumama sa mga tanod. Ngunit bago pa man makarating sa barangay, pinalo ng isa sa mga tanod si Renato. Napahinto sa paglalakad ang mga sakada, tinulungan ang Ginoo. Ngunit hindi rin sila makalaban dahil may dalang baril ang mga ito. Tingnan mo nga naman, sino mag-aakala? Malilibang kami ngayong gabi. Huwag na kayo magtangkang lumaban dahil lalo lang kayo masasaktan. Amin na lahat ng pera nyo. Wika ng tanod. Kinuha ng mga sakada ang kanilang pitaka at akmang iaabot na sa mga tanod. Biglang hinawakan ni Abog ang kamay ng isa sa mga kasama. Bakit nyo kukunin ang pinaghirapan ng mga kasama ko? Aba, akalain mo. May kasama pala kayong matapang. Bakit, kakasa ka ba? Tinutukan ng tanod si Abog sa ulo. Hindi kumilos ang binata. Ngunit hindi rin ito binitawan ang pitaka ng kasama. Kung talagang matapang ka, hindi mo nakakailanganin ng baril. Nagalit ang tanod sa sinabi ng binata, kaya sinuntok niya ito sa tiyan. Ngunit sa halip na masaktan, tila walang naramdaman si Abog. Hinawakan nito ang kamay ng tanod. Pinisil. Napalo dito sa sakit hanggang sa magmakaawang bitawan. Ayoko manakit ng kapwa. Pero kapag pinagpatuloy niyo pa to, mapipilitan akong saktan ka. Lingid sa kalaman ng binata, nakaumang na sa kanya ang isa sa mga tanod. Nagpaputok at tinamaan ng bala. Inakala ng lahat na malubha ang tama ni Abog. Kaya naman dali-daling lumapit si Renato upang alalayan si Abog. Pero laking gulat niya nang pagpagin lang ng binata ang parte ng tinamaan ng bala. Nagulat ang mga tanod. Hindi makapaniwalang nagawang makaligtas si Abog sa bala ng baril. At dito na nakita ni Renato ang totoong kakayahan ng binata. Nilapitan niya ang tanod. Hinablot ang baril sabay hampas sa ulo. Pinagpapalo siya ng mga tanod. Ngunit nabali lang sa katawan ng binata ang mga baston. Tila walang naramdaman si Abog. Hindi makapaniwala ang mga tanod sa nangyari. Pinagsusuntok ng binata ang mga ito. Hindi na nagawang makagante ng mga ito. Kagad pinatulog ng tag-iisang suntok. Namangha si Renato sa pinakitang lakas ng binata. Ngunit alam niyang may kaakibat na matinding panganib ang nangyari. Ang mabuti pa, doon na muna kayo matulog sa kubo.
Wala namang nakatira doon dahil nagsipag-uwi na mga tauhan ko sa Manukan. Doon mas ligtas kayo. Hindi po ako natatakot sa kanila. Handa akong harapin ang mga yan. Alam ko. Pero isipin mo na lang ang kaligtasan ng mga kasama mo. Mas ligtas kayo sa lugar. Alang-alang sa mga kasama ko, papayag ako, Manong. Matapos ang usapan, dali-daling bumalik sa tahanan si Renato. Habang nagpapahinga ang mga sakada, kinausap ng Ginoo si Rigor. Hindi ba natin pwedeng kausapin ang kapitan patungkol dito? Mukhang imposible yan, Manong. Alam mo naman na pinapaburo niya ang mga tanod eh. Nako, mukhang mahihirapan tayo nito Paniguradong mas malaking gulo ang mangyayari bukas. Lalo pat pinatulog ni Abog ang mga tanod. Mas mabuti na magpakumbaba na lang kung sakaling magpunta si Kapitan bukas. Sa palagay ko, yan nga ang dapat gawin. O siya, magpahinga ka na. Bukas maaga pa tayo. Kinabukasan nagulat si Renato dahil sa sigaw ni Rigor. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Tumambad ang mga tanod kasama ang kapitan. Balita ko, Renato. Binugbog ng mga tauhan mo mga tanod ko. Magandang umaga, Kapitan. Sandali lang po't itatama ko ang sinabi nyo. Binugbog ng tauhan ko mga tanod mo dahil sila ang naunang manggulo. Kahit ano pa ang rason mo, hindi pa rin tamang gulpenyo mga taong nagpapatupad ng kapayapaan. Ilabas mo mga tauhan mo. Mukhang wala na sila dito. Baka nasa gapasan. Isuko mo na lang ang mga tauhan mo para mapanagutan ang ginawa nilang kasalanan. Mukhang wala naman akong rason para gawin yun, Kapitan. Ang mga... Hindi na naituloy ng Ginoo ang sasabihin dahil biglang lumabas ng kubo si Abog. Hoy, Ako po ang gumulpe sa mga tanod mo. Huwag mong idamay ang mga kasama ko. Natawa ang kapitan sa sinabi nito. Hindi talaga kapanipaniwala na magagawang gulpi ni Abog ang 5 malalaking tao. Hoy, sa tingin mo ba, maniniwala ako na ikaw ang nagpatulog sa mga tauhan ko? Ang mabuti pa umalis ka sa dadaanan ko. Kung ayaw mong ikaw ang pagbuntunan ko ng galit. Bakit hindi mo subukan? Yan ba ang asal ng isang pinuno? Abuso kayo sa kapangyarihan. Ngayon, kung gusto nyo akong hulihin, nandito ako sa harapan nyo. Bakit hindi yun subukan? Talagang naghahanap ka ng sakit ng katawan, ano? Sige, pagbigyan yan! Sinugod na mga tanod ang binata. Ngunit nagdadalawang isip ang mga ito. Minsan na nilang natikman ang kamao ni Abog. Kap, totoo po yung sinasabi ng binatang yan. Siya po talaga yung gumulpi sa amin kagabi. Kalaki-laki niyong tao nagawa kayong gulpin yan. Huwag kayong matakot. Hala sige, gulpin niyo! Dahil sa takot, isa-isang nagtakbuhan ng mga tanod. Ngunit naiwan ang isa sa mga tauhan ng kapitan. Buti naman at may naiwang matapang sa mga tauhan ko. Sige Naldo, lamugin mo ang katawan ng mayabang na yan. Turuan mo ng leksyon ang mga dayo nang malaman nila kung sino ang dapat masunod sa baryong ito. At ikaw naman Renato, mamaya tayo mag-uusap. Pagkatapos namin dito sa alaga mong daga. Sinugod ng tauhan ng kapitan ng binata. Higit na mas malaki ito kaysa sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag si Abog. Sinalubong nito ang kalaban. Nakipagsabayan ng suntukan. Dahil mas maliit si Abog, nagawa nitong lusutan ang pag-atake ng kalaban. Nakailang suntok na ito, ngunit hindi magawang tamaan ng binata. Nang si Abog na ang umatake, isang malakas sa suntok ang binigay nito sa sikmura ng kalaban. Halos mapalood ito
at maisuka ang lahat ng kinain dahil sa lakas ng atake. Muli itong tumayo at sumugod, ngunit sinalulang ni Abog ang kamao. Tinulak palayo. Naglakad papalapit sa kalaban ng binata at biglang tumalon pa itaas. Habang bumubulusok pababa, nakaumang ang kamao nito sa mukha ng kalaban. Halos mawasak ang panga nito nang tumama ang kamao ni Abog. Natumba ang kalaban at nawalan ng malay. Napanganga ang kapitan nang makita ang kakaibang lakas ng binata. Maging si Renato, hindi pa rin makapaniwala na may mga taong malahalimaw ang lakas. Matapos ang kaguluhan, tuluyan ang umalis ang kapitan at mga tauhan. Nagpatawag ng pulis si Renato. Inilahad ng mga sakada ang naging dahilan kung bakit sila sinugod ng mga tanod. Dali-daling nagpunta ang mga pulis sa tanggapan ng kapitan. Narinig mismo ng kapulisan ang balak na pagigante ng mga ito. May mga armas na nakalatag sa mesa na lalong nagdiin sa kanila upang makulong ng tuluyan. Ilang araw ang lumipas. Natapos ang trabaho ng mga sakada sa tubuhan ni Renato. Nagpaalam si Abog. Alam ni Renato, ito na ang huling beses na makikita ang binata, kaya binigyan niya ito ng aklat na naglalaman ng kasulatan tungkol sa kanyang angkan. Sa paglipas sa mga taon tuwing magpapagapas ng tubo, sinusubukan ni Renato na hanapin ang binatang batukan. Ngunit hindi niya na muling nakita. Maging ang mga dating kasamahan, wala ring alam kung nasaan ito. Tinunton ni Renato ang pinagbulan ni Abog. Nagawa niya itong hanapin. Ngunit sa kasamaang palad, wala na doon ang binata. Maging ang kamag-anak nito, wala ding ideya kung saan maaaring matagpuan si Abog. Ayon sa kanila, pagala-gala lang kung saan si Abog. Darating ito sa isang lugar kung saan siya kinakailangan. Para kay Mang Renato, isang malaking karangalan na magkaroon ng pagkakataon na makasama sa loob ng isang araw ang pinakamatandang tribo ng bansa. Patunay lamang ito na patuloy na nabubuhay ang legasiya ng mga sinaunang tao o mas kilala sa katawagan na Pintados. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jaja. Taong 1999, Paranas, Samar. Masaya at tahimik ang pamumuhay ng mag-asawang Jaja at Kenneth sa isang liblib, ngunit magandang bayan sa probinsya ng Samar. Kilala ang lugar sa malawak nitong kagubatan, mga bundok na nababalot ng makapal na hamog, at mga kwento na nagpasalin-salin sa maraming henerasyon. Para sa mag-asawa, ang lugar na ito ang pinakamagandang puok para palakihin ang munting pamilya. Si Jaja, nasa edad 26 nang unang magkaanak sa kanilang panganay. Sa loob ng 9 na buwan, maayos naman ang naging pagbubuntis. Walang naging problema, walang kakaibang naramdaman at naging napakabilis at maayos ang buong proseso ng kanyang panganganak. Salamat naman at napakabait ng bata sa tiyan mo, Jaja. Ito ang madalas sabihin ng mga kapitbahay noon habang hinahaplos ang bilugang tiyan. Opo nga hindi po ko pinapahirapan. Ang asawang si Kenneth, isa itong matapang at tapat na pulis. Dahil sa kalikasan ng trabaho, may mga pagkakataong nadedestino sa malalayong lugar. Kadalasang pinapadala si Kenneth sa malalayong isla o hindi kaya naman sa mga kabundukan
kung saan mahirap ang signal at walang maayos sa daan. Ang oras ng trabaho nito ay medyo mahirap din. Isang linggong walang uwian dahil nasa operasyon o duty. At isang linggo namang bakasyon sa bahay upang makasama ang pamilya. Hindi na bago sa mag-asawa ang ganitong sitwasyon dahil nasanay na din sa takbo ng buhay pulis. Noong pinagbubuntis ni Jaja ang unang anak, walang naging pag-aalala o takot ang pamilya. Kampante sila dahil maayos ang takbo ng paligid at walang anumang masamang elemento ang gumagambala. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ang panganay nilang anak na lalaki, na ang pangalan ay June, 4 na taong gulang na ngayon. Si June ay isang masigla, makulit at napakatalinong bata. Isang hapon habang nakaupo si Kenneth sa balkonahe at pinapanood ng anak, hinawakan nito ang kamay ni Jaja. Jaja, tignan mo si June, oh. Lumalaki na. Parang kailan lang nung pinanganak yan, ah. Oo nga, Kenneth eh. Ang bilis ng panahon no, parang kahapon lang. Buhat-buhat mo pa siya habang umiiyak sa madaling araw. Sa tingin mo ba, oras na para sundan natin siya? Gusto ko sana ng babaeng anak eh. Para may kasama ka naman dito sa bahay kapag nasa malayo ang destino ko. Yan nga din ang iniisip ko, Kenneth eh. Mas masaya kung merong kalaro si June. Para hindi naman siya malungkot dito kapag wala ka. Dahil dito, nagpa siya ang mag-asawa na dagdagan ang munting pamilya. Hindi nagtagal dininig ang hiling. Nabuntis uli si Jaja sa pangalawang anak. Sa unang buwan, wala pa din namang anumang pangamba o takot na naramdaman ang mag-asawa. Ang akala nila, magiging katulad lang ito ng unang pagbubuntis si Jaja na payapa, maayos at walang anumang istorbo. Ngunit hindi lahat ng panahon ay nananatiling tahimik ang gabi sa summer. Habang lumalaki ang tiyan ni Jaja, unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin sa paligid ng tahanan. Ang bahay ng pamilya ay medyo may kalayuan sa ibang mga kapitbahay at napapaligiran nito ng malalaking puno ng saging, kawayan at isang matandang puno sa hindi kalayuan. Hanggang sa umabot ito sa 7 buwan. Dito na nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari ng pamilya. Ang dating payapang gabi ay napalitan ng kakaibang takot na hindi maipaliwanag. Isang gabi, kasalukuyang wala si Kenneth sa tahanan dahil nasa malayo na destino. Natutulog na si June sa tabi ni Jaja. Ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan. Nang biglang magising si Jaja, nakarinig ng kakaibang ingay. Nung una, akala niya dahil lang ito sa hangin na humahampas sa mga sanga ng puno. Ngunit habang tumatagal, ang kaluskos ay naging mas malinaw at mabigat. Narinig ni Jaja ang kakaibang huni ng mga yapak ng paa sa ibabaw ng bubong. Para itong mga paa ng isang malaking hayop, ngunit may bigat ng isang tao. Lumalakad ito mula sa dulo ng bubong, patungo sa tapat mismo ng kwarto kung saan natutulog si Jaja at June. Kinabahan si Jaja. Niyakap ng maigpit ang natutulog na anak. Pinakiramdaman ng bubong. Maya-maya pa, narinig nito ang mahinang tunog ng parang ibon. Ngunit mas malalim at nakakapangilabot kung kaya't napabulong na lang sa sarili. Baka pusa lang yan o hindi kaya malaking ibon. Huwag ka matakot, Jaja. Ayos lang yan. Wika sa sarili. Dahil sa pagod at antok, hindi na nito pinansin hanggang sa makatulog muli. Pilit winaksi ang takot sa isipan. Lumipas ang 3 araw. Natapos din ang duty ni Kenneth. Masayang-masaya si June nang makita ang ama na pumasok sa pintuan. May dalang pasalubong at pagkain mula sa bayan.
Papa, buti naman po nandito na kayo. Namiss ko po kayo ah. Kumusta ka anak? Naging mabait ka ba sa mama mo habang wala ako? Opo pa, palagi ko pong binabantayan si Mama. Ganun ba? Yan ang anak ko. Sige, kunin mo na yung pasalubong mo dito. Nang sumapit ang gabi, matapos kumain at nakatulog na si June, naupo ang mag-asawa sa kama. Napansin ni Kenneth na medyo matalim ang tingin ni Jaja sa bintana na parang nag-iisip ng malalim. Ayos ka lang ba? Parang hindi ka yata mapakali ah. May problema ba? Humarap si Jaja sa kanya. Bakas ang kaunting pag-aalangan sa muka. Kasi nung nakaraang gabi, nung wala ka dito, may narinig akong kakaiba sa bubong eh. Anong kakaiba? Pusa, daga, hayop? Hindi, Kenneth. Hindi pusa yung tunog na yun eh. Malinaw eh. Tapos mabigat yung yapak ng mga paa sa ibabaw mismo ng bubong natin. Tapos may narinig din akong huni. Parang ibon pero nakakatakot pakinggan. Parang may nagmamasid sa amin eh. Nang malaman nito ni Kenneth, naging seryoso ang muka. Bilang isang pulis at ama, tinignan ang bintana at kisame ng bahay. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa mga kwento mo. Alam mo naman yung sabi-sabi dito sa Samar, di ba, tungkol sa mga nagdadalang tao. Delikado ang sitwasyon mo ngayon. Lalo pat, 7 buwan na ang tiyan mo ha. Madalas akong wala dito dahil sa trabaho. Eh anong gagawin natin? Natatakot ako baka ako anong mangyari. Hindi natin pwedeng isawalang bahala yan. Sinabihan na kita noon na dapat may kasama ka na dito sa bahay kapag umalis ako. Hindi sapat na kayo lang dalawa ni June ang nandito. Paano kapag may nangyaring masama tapos nasa malayong lugar ako? Walang tutulong sa inyo. Sa una, parang hindi pa gusto ni Jaja ang ideya dahil para sa kanya, kaya naman ng sarili. Sanay din ito sa gawaing bahay at ayaw magdagdag ng tao sa tahanan. Kaya ko naman yung sarili ko. Andyan din yung mga kapitbahay kung sakaling may kailangan ako at isa pa. 4 na taon na si June oh. Hindi na kailangan bantayan pa ng maigi. Pakinggan mo ko. Pulis ako at marami na akong narinig na kwento. Hindi ba, alam mo naman kung saan ako nadedestino. Hindi lang tao ang dapat nating katakutan sa mundo. Lalo na sa mga liblib na lugar. Para sa kaligtasan ng anak natin, pati na din ang sanggol sa tiyan mo. Kailangan meron ka makasama. Sa huli, napag-isip-isip ni Jaja na tama ang pagpapasya ng asawa para ito sa kaligtasan ng pamilya. O sige, kung yan ang sa palagay mong tama. Kinabukasan, pinag-usapan ng mag-asawa kung sino ang maaaring kuning kasambahay. Ayaw naman ng dalawa na kumuha ng taong hindi kakilala o hindi mapagkakatiwalaan. Sa palagay mo, sinong pwede nating isama sa'yo dito? Paano kaya kung si Andoy na lang? Yung pinsan kong buo? Kasing edad ko lang siya. Alam mo naman na malapit kaming dalawa sa isa't isa, 'di ba? Mapagkakatiwalaan siya. Alam ko matutulungan niya tayo. Magandang ideya yan. Malakas si Andoy at marunong sa mga gawaing bahay. Tatawagan ko siya o hindi kaya pupuntahan para makausap. Hindi naman sila nahirapan dahil nang malaman ni Andoy ang sitwasyon ng pinsan, kagad siyang pumayag. Bitbit ang konting mga gamit. Lumipat si Andoy sa bahay nila Jaja upang magsilbing tagapagbantay kapag wala si Kenneth. Huwag ka mag-alala, insan. Ako nang bahala sa inyo. Ikaw at ang pamangkin ko babantayan ko. Walang pusa o kahit anong hayop ang makakalapit. Maraming salamat Andoy ah. Dito ka na banda matulog ah, para malapit ka lang sa amin. Muling umalis si Kenneth para sa isang linggong trabaho sa kabundukan ng Samar.
Naging maayos ang unang 3 araw ng pananatili ni Andoy. Masayang nag-usap tungkol sa kanilang kabataan. Habang si June, tuwang-tuwa dahil may bagong kalaro, ang tito Andoy niya. Subalit na ulit-uli ang pangyayari. Isang gabi habang natutulog ang lahat, narinig na naman ni Jaja ang mabigat na yabag sa bubong. Sa pagkakataong ito, narinig din ni Andoy mula sa kwarto. Nagising, kumuha ng mahabang itak. Kaso nga lang nang lumabas sa bakuran upang tignan ng bubong gamit ang flashlight, wala siyang nakita sa lugar. Kinabukasan, maagang nagising si Andoy para magwalis sa paligid ng bahay. Habang naglalakad sa gilid, may napansin itong kakaiba sa bintana kung saan malapit sa tinutulugan ni Jaja. Lumapit ito upang tignan ng mabuti. Nanlaki ang mga mata ni Andoy sa nakita. May mga bakas ng parang dugo sa bintana at sa dingding na gawa sa kahoy. Ang dugo ay sariwa pa, napakabaho ng amoy na hindi katulad ng sa karaniwang sugat. Ano to? Saan kaya nanggaling yung dugo na to? Eksaktong lumabas si Jaja mula sa pinto. Hawak ang baso ng gatas para sa almusal. Napansin nito ang pinsan na nakatitig sa gilid ng bintana. "Oh, anong tinitignan mo dyan?" Mabilis na hinarap ni Andoy ang pinsan. Pilit na itinago ang kaba. Wala to. May nakita ako parang dugo sa bintana nyo. Akala ko nung una, baka may hayop o ibon na namatay. O baka kung ano lang. Lumapit palalo si Jaja at nakita ang marka. "Dugo? Paano magkakaroon ng ganyan dyan?" Basta wag mo na masyadong isipin. Ako nang bahala, lilinisin ko na lang. Nilinis kagad ni Andoy ang bintana gamit ang basahan at sabon hanggang sa mawala ang bakas. Ngunit sa loob ng sarili, alam niya na may hindi tama. Kaso nga lang sa paglipas ng mga araw, paggising ni Andoy sa umaga, ganun pa rin ang nangyari. Tinignan ng parehong bintana. Mas lalo siyang natakot nang makitang may bagong dugo sa bintana at sa pagkakataong yun, may marka ng mahabang kuko na pilit na binubuksan ng bintana mula sa labas. Dito na namuo ang pangamba at matinding kaba sa puso nila. Hindi na ito maaaring ituring na isang simpleng marka. May kung anong nilalang na pilit lumalapit kay Jaja tuwing gabi habang natutulog sila. Nang mag-almusal, hindi na napigilan ni Andoy na sabihin ng totoo kay Jaja. Ipinakita nito ang mga bagong bakas ng dugo bago niya ito linisan. Hindi na to normal, insan. 2 araw nang ganito nangyayari. May dugo at may mga kalmot ng kuko sa labas ng bintana ng kwarto mo. Natatakot na ako para sa kaligtasan mo. Napahawak sa tiyan si Jaja. Naramdaman ang biglang paggalaw ng sanggol sa loob. "Anong gagawin natin, Andoy? Natatakot ako eh. Mamaya pumasok yun dito sa loob eh." Hindi natin to pwedeng idaan sa lakas ng katawan lang. Kailangan natin ng tulong sa mga nakakaalam ng ganitong bagay. Dahil sa matinding takot, nagpa siyang humingi ng tulong si Andoy sa mga nakakatanda sa lugar. Nagpatawas, nagpaalbularyo upang malaman kung ano ang totoong nangyayari sa tahanan. Isang matandang albularyo na kilala sa tawag na Mang Tanding ang dinala ni Andoy sa bahay. Si Mang Tanding may dalang isang mangkok ng tubig, isang perasong kandila at ilang mga dahon na may kakaibang amoy. Pinaupo nito si Jaja sa harap ng lamesa, habang si June pansamantalang pinatulog muna sa ibang kwarto. Kumalma ka lang dyan, Jaja.
Itinapat niya ang kandila sa ibabaw ng tubig at hinayaang tumulo ang natutunaw na kandila sa mangkok. Habang ginagawa ito, may binubulong siyang mga salita na hindi maintindihan ng magpinsan. Habang tumutulo ang kandila, ang mga natunaw na bahagi nito ay unti-unting nabuo sa tubig na lumikha ng kakaibang hugis. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tanding nang makita ang anyo na nabuo sa ibabaw ng tubig. Hugis ng matangkad na nilalang na may napakahabang kuko. May malaking pakpak na parang sa paniki. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin kay Jaja. Dito nyo malalaman ang totoong dahilan kung bakit may mga dugo sa inyong bintana. Ano po yun, Mantanding? Ano po bang nakita nyo? May nagkakagustong maligno kay Jaja. Isang nilalang na nakatira sa puno ng balete sa hindi kalayuan sa inyong bahay. Naakit ito sa bango ng pagdadalang tao. Ang dugong nakikita nyo sa bintana ay sarili nitong dugo na inaalay bilang tanda ng kanyang pag-angkin. At ang mga kalmot, pagtatangka na pasukin ng kwarto upang kunin ang sanggol kapag ito ay naisilang na. Naiyak si Jaja sa narinig. Napayakap kay Andoy. Mawa po kayo, Mantanding. Ayoko makuha niyang anak ko. Ano pong dapat naming gawin? Ang malignong ito ay matindi ang pagnanais. Hindi siya basta-basta aalis dahil naramdaman niya na ang bango ng inyong dugo. Kailangan niyong mag-ingat, lalo na kapag sumapit na ang 2 linggo bago ka manganak. Doon siya magiging pinakamasik. Dahil sa natuklasan, hindi na nagaksaya ng panahon si Andoy. Ginamit niya ang telepono ng kapitbahay upang tawagan ang presinto kung saan nakadestino si Kenneth. Sinabi ang lahat ng nangyari, maging ang pahayag ng albularyo. Nabahala si Kenneth nang malaman ng balita. Bilang isang pulis, sanay siya sa mga panganib na dala ng mga kriminal. Kaso nga lang nang marinig na ang sariling pamilya, pinagkakainteresa ng isang maligno, nakaramdam ng matinding takot at galit. Nagpaalam kagad upang makabalik ng tahanan. Salamat nakauwi ka kaagad, Kenneth, ha? Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Walang kahit anong nilalang ang hahayaan kong sumira sa pamilya natin. Lalabanan natin yan. Humarap si Kenneth kay Andoy na nakatayo sa tabi. Andoy, maraming salamat sa pagbabantay sa pamilya ko habang wala ako. Teka, ano pa ang mga sinabi ng albularyo? Pansamantala lang daw ang mga daon at pangontra na iniwan niya. Kailangan daw nating makahanap ng mas batikan sa kanya sa ganitong larangan eh. Kung hindi daw mapapalis yung nilalang, babalik at babalik siya hanggang sa araw ng panganganak ni Jaja. Kung ganon, hindi tayo pwedeng maupo lang dito at maghintay. Maghanap tayo ng mahusay na manggagamot sa summer. Gagawin ko ang lahat upang hindi mabiktima ang asawa ko. Nang gabing yun, hindi natulog si Kenneth at si Andoy. Naganda ang mga ito ng sulo, itak, bawang, at iba pang mga pangontra sa mga bintana at pintuan. Si Jaja naman ay natulog sa gitna ng kwarto kasama si June habang binabantayan ng 2 lalaki. Gaya ng inaasahan ng sumapit ang gabi, naramdaman na nila ang paglamig ng hangin. Narinig muli ang malakas na kaluskos sa bubong at ang tunog ng mga kuko na kumakalmot sa bubong. Tila nagagalit dahil nakasarang mabuti ang mga bintana at may pangontra. Nandito na siya! Huwag lang siyang magtangkang pumasok dahil babasagin ko yung mukha niya. Tumayo si Kenneth. Hawak ang baril. Lumabas siya sa balkonahe at sumigaw sa dilim.
Umalis ka dito. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Isang malakas na ihip ng hangin ang sumagot na sinundan ng malalim at nakakatakot na angil sa itaas ng puno. Nang matapos, naging tahimik muli ang gabi. Pero alam ni Kenneth na pansamantala lamang ang lahat ng yun. Kinabukasang maagang naganda sina Kenneth at Andoy. Nagtanong-tanong sila sa iba't ibang barangay kung sino ang mahusay na manggagamot na may kakayahang magpalayas ng nilalang. Marami ang nagturo sa kanila sa isang malayong baryo sa paanan ng kabundukan kung saan nakatira ang isang matandang babae na nagngangalang Lola Epifania. Si Lola Epifania daw ay kilala sa buong Samar dahil sa malalim na kaalaman sa lihim na karunungan. Andoy, bantayan mo ng maigi si Jaja dito sa bahay. Huwag mong iiwan ang bintana at pinto ng bukas kahit isang saglit. Pupuntahan ko si Lola Epifania at dadaling ko siya rito. Makakaasa ka, Kenneth. Walang makakapasok dito habang wala ka. Sumakay si Kenneth sa motorsiklo. Tinahak ang daan patungo sa kabundukan. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, narating nito ang maliit na kubo na napapaligiran ng mga halamang gamot. Doon nakita niya ang isang matandang babae. Puti ang buhok, pero matalas ang mga mata. Alam ko kung bakit ka nandito. Nararamdaman ko ang bigat ng dumi na dala mo mula sa iyong tahanan. Nagulat si Kenneth, pero kagad siyang lumuhod sa harap ng matanda. Lola, tulungan niyo po kami. Yung asawa ko malapit na pong manganak. Gabi-gabi, ginagambala kami ng nilalang. Ang nilalang na tinutukoy mo ay isang uri na hindi basta natatakot sa baril o sa patalim. Naakit siya sa buhay na nasa loob ng tiyan ng iyong asawa. Kung hindi natin puputulin ngayon, sa oras na mga nakang asawa mo, kukunin niya ang kaluluwa ng bata. Ano po bang dapat gawin? Sumama po kayo sa bahay namin. Sige, ngunit kailangan nating maganda ng mga bagay na gagamitin sa pagpapalaya sa kanya. Nakarating sila sa lugar gabi na. Ang buong paligid ay nababalot ng kadiliman. Mas lalong naging mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Isang tanda na malapit na naman ang maligno. Agad na pumasok si Lola Epifania sa loob at tinignan si Jaja. Hinawakan nito ang tiyan. Malakas ang bata sa loob, ngunit ang kalaban ay nasa labas lang. Inutusan niya sina Kenneth at Andoy na ihanda ang 4 na sulok ng bahay. Naglagay ng mga uling na may nakapatong na mga tuyong dahon at ugat. Sinilaban at ang usok na may mabango, ngunit matapang na amoy, kumalat sa buong bahay. Chacha, paupo ka sa gitna ng sala. Kenneth at Andoy, hawakan niyo ang mga sulo at tumayo kayo sa tabi ng bintana at pinto. Ano man ang marinig niyo, huwag kayong aalis sa pwesto. Huwag kayong magpapakita ng takot. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Ang mga puno ng saging sa labas ay para bang sumasayaw sa tindi ng hangin. Biglang narinig ang malakas na kalampag sa ibabaw ng bubong. Mas mabigat kumpara sa mga nakaraang gabi. Ramdam ni Jaja ang pagyanig ng buong kisame. Sumunod ang tunog ng mahabang kuko na pilit kinukutkot ang yero. Nagsimulang magsalita ng malakas si Lola Epifania. Mga lumang salita. Itinaas ang mga kamay habang winiwisik ang langis sa direksyon ng bubong at bintana. Isang napakalakas na angil ng nilalang ang narinig ng lahat mula sa labas ng bintana. Parang boses ng tao na hinaluan ng huni ng isang nagagalit na hayop.
Ang dugo ay biglang tumulo mula sa itaas ng bintana. Dumaloy pababa sa salamin. Kayong dalawa, itapat ang solo sa bintana. Mabilis na lumapit si Kenneth at Andoy. Itinapat ang nagliliyab na mga solo sa tapat mismo ng bintana. Sa pamamagitan ng liwanag ng apoy, nakita nila ang anino. Matangkad, maitim na anyo, mahaba ang kuko, kumikinang ang pulang mga mata, nakatitig ng diretso kay Jaja. Hindi natakot si Kenneth, itinutok ang baril, pero pinigilan siya ni Lola Epipanya. Walang yaka. Bakit ang asawa ko ba? Tumigil ka. Hindi mo siya mapapatay ng bala. Hayaan mo ang usok at ang langis ang gumawa ng paraan. Patuloy sa pagbasa si Lola Epipanya ng mga salita. Habang ang usok mula sa mga ugat naging mas makapal, lumabas patungo sa bintana. Nang matamaan ng usok ang nilalang, muli itong umungol ng matindi. Ang pulang mata, napuno ng galit at takot. Isang huling malakas na hampas sa bintana ang ginawa ng nilalang na naging sanhi ng pagkabasag ng bahagi ng salamin. Ngunit dahil sa kapal ng usok at sa bagsik ng ritual ni Lola Epipanya, hindi ito nakapasok. Maya-maya pa, narinig nila ang pagpagaspas ng malaking pakpak papalayo ng bahay patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Nang mawala ang tunog, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang malakas na hangin ay napalitan ng payapang amoy. Ang usok sa loob ng bahay, unti-unting napawi. Umalis na siya. Huwag kayo mag-alala. Babalik pa po ba yung walang yan na yun? Nasugatan siya ng ritual. Ang usok ng mga sagradong ugat ay tuluyang sumira sa kakayahan niya na amuyin ang iyong asawa. Hindi niya na kayang lumapit pa sa bahay na ito. Maraming salamat po, Lola. Hindi po namin alam ang gagawin ko, hindi po dahil sa tulong nyo. Lumipas ang ilang buwan. Pagkatapos ng nakakatakot na gabi, hindi na muling narinig ni Jaja ang anumang kaluskos o yabag sa bubong. Wala na din ang mga bakas ng dugo na nakikita ni Andoy sa mga bintana. Ang matandang puno ng balete sa hindi kalayuan, tila ba naging isang ordinaryong puno na lamang. Wala nang kakaibang takot na ibinibigay sa mga naglalakad sa gabi. Mula noon, bumalik ang kaligayahan at kapayapaan sa tahanan nila Jaja. Ang kwento ng kanilang pagsubok naging isang paalala na ang pagmamahal ng pamilya, pagtitiwala sa isa't isa, katapangan ng kalooban, ito ang mananaig sa puwersa ng kadiliman. At sa bawat dilim na dumadating, palaging may dadating na tulong upang malagpasan ang pagsubok. Ito ang kanilang natutunan nang minsan nilang makasama ang batikan na manggagamot na kilala sa katawagan na Lola Epipanya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tristan. Walang eksaktong taon, probinsya ng Sorsogon. Sarap mamuhay ng walang pinoproblema, no? Puno ang palabigasan,
May ulam sa tuwing kakain at tigit sa lahat. May dinudukot na pera sa tuwing may kakailanganing bilhin. Tristan, pinanganak ka ng meron ng lahat ng nabanggit ko. Pero bakit parang napakahirap pa rin para sa'yo ang magpakatino? Sabihin mo nga sa akin, ano bang naibibigay ng mga barkada mo? Wika ni Mang Henry. Tama ka tay, mayaman tayo. Wala tayong problema. Pero hindi nyo rin po ba naisip kung gaano kahirap sa akin ang mamuhay ng ganito? Halos sa mga kababata ko iniiwasan ako eh. Ewan ko sa inyo tay ah. Pero kung ako ang tatanungin, parang sumpa yung pagiging mayaman. Paano mong nasasabi ang bagay na yan? Habang tinatamasa mo yung karangyaan na pinaghirapan namin ng nanay mo. Tristan, ano ba talaga mas mahalaga sa'yo? Estableng buhay o mga kaibigan mo na ni minsan hindi man lang nakatulong sa'yo? Ito ang katanungan ng ama ni Tristan na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isinilang na may marangyang pamumuhay, pagmamay-ari ng kanyang mga magulang, ang pinakamalaking kumpanya ng bus sa buong probinsya. At maliban pa dito, may barko sila na bumabiyahe ng tawid dagat galing Maynila papunta sa iba't ibang probinsya ng bansa. Masasabing nasa alta syudad ang binata, kaya naman tinitingala ito ng mga tao sa paligid niya. Simula pagkabata, napapaligiran siya ng mga bantay at tagasilbi. Konting pawis lang ng binata, may taong magpupunas at magpapalit ng damit. Sa makatuwid, hindi makakilos ng maayos si Tristan. Kaya nang magbinata, palagi itong tumatakas sa kanyang mga bantay para makasama ang kaibigan mula sa kabilang paaralan. Nag-aaral sa isang eksklusibong paaralan ng binata. Halos lahat ng mga estudyante doon, anak ng malalaking negosyante sa kanilang probinsya. Hindi gusto ni Tristan ang ganong uri ng mga tao na ang tingin sa kapwa ay mga utusan at bayaran. Ang nag-iisang kaibigan ng binata, nakatira sa simpleng pamayanan. Ang ama ay manggagawa sa isang pabrika at ang ina ay labandera. Ngunit sa tuwing dadalaw si Tristan sa kanilang tahanan, nakikita nitong napakasaya ng kaibigan. Uy, nakabusangot na naman yung mukha mo. Ano nangyari? Teka, alam ko na. Napagalitan ka na naman ano? Wika ng kaibigang si Angelo habang nagmimeryenda ang mga ito sa isang maliit na tindahan. Oo pare, nakakabwisit nga eh. Alam mo minsan gusto ko na lang mawala tapos hindi na bumalik sa pamilya ko. Sira ulo. Alam mo bang sobrang dami naghahangad ng buhay na meron ka? Tapos ikaw ay pagpapalit mo lang. Ang swerte mo kaya? Hindi rin pare. Paano naging swerte yung hindi ka makalabas ng walang bantay? Nag-iingat lang yung mga magulang mo dahil ayaw nilang mawalan ng tagapagmana. Alam mo pre, kung pwede lang baguhin yung tadhana ko gagawin ko eh. Oo nga marami kang pera, pero wala ka namang kaibigan at kadalasan, iniiwasan ka pa ng kapwa mo. Ikaw na nga lang yung kaibigan ko eh. Naintindihan kita pare. Magkaiba tayo ng tadhana ako. Mahirap ang buhay na nakagisnan. Kailangan kumayod ng mga magulang ko para matustusan ng pag-aaral. Pati pagkain namin sa araw-araw. Samantalang ikaw, pagkabangon mo kakain ka na lang at maliligo. Tapos aalis ng bahay. Ang sarap nga ng buhay mo eh. Ayaw mo pa niyan? Tama na nga yung usapan na yan, halika na. Maghanap tayo ng matatambayan, inaantok ako eh. Ako nga din eh, pero teka. Oo, may alam akong lugar. Kaso lang dun pa yun sa kabilang baryo. Sino naman yung pupuntahan mo dun? Si Tatang Iko, kaibigan ko. Alam mo pare, malilibang ka dun. Maraming kwento yun, yung matanda na yun. Kwento? Tungkol saan? Tungkol sa mga engkanto,
Mga taong may kakaibang kapangyarihan at mga hiwagang nangyayari sa mundo. Albularyo kasi yun eh. Albularyo? Parang gusto ko yan Sige pre, tara. Umalis ang magkaibigan papunta sa lugar na sinasabi ni Angelo. Ngunit lingid sa kalaman ni Tristan, ito na ang pangyayari na magbubunyag ng sekreto ng mga magulang. Pagdating sa lugar, kakaiba ang lugar. Walang ingay na mga sasakyan. Walang taong nakasuot ng magarang damit. Walang mga bantay na nakamasid. Para sa kanya ito ang perpektong buhay. Malaya at walang inaalalang katayuan. Ilang sandali pa narating na nila ang isang kubo. Nakita si Tatang Iko. Nagsisibak ng kahoy ang matanda. Dali-daling tumakbo si Angelo upang saluhan ito. Tatang Iko, ako na po ang gagawa niyan. Oy, Angelo Iho, nandito ka pala. At sino naman? Teka, pamilyar ang mukha mo sa akin Henry, ikaw ba yan? Nagulat si Angelo. Napatingin sa kaibigan. Henry, hindi po. Tristan po ang pangalan ng kaibigan ko. Henry po yung pangalan ng tatay ko. Pero paano niyo po siya nakilala? Nako, hindi ba nabahagi ng mga magulang mo ang tungkol sa akin? Ay, teka. Doon tayo sa loob mag-usap. Pumasok ang tatlo sa kubo. Naghanda ng mainit na kape at nilagang saging ang matanda. Bilang merienda para sa mga panauhin, hindi makapag-antay si Tristan. Kaya muli nitong tinanong ang matanda. Loloy ko, paano niyo po ba nakilala ang tatay ko? Ay nako, Iho, pasensya ka na. Pero mukhang wala ko sa katayuan para magkwento. Pakiusap po. Gusto ko pong malaman Sige na po, Tatang. Nakakaintriga po kasi paano niyo po nakilala yung tatay nitong si Tristan. Napabuntong hininga ang matanda at umiling. Alam niyang malaking problema kapag sinabi niya ang totoo tungkol sa mga magulang na Tristan. Pero wala nang atrasan. Hindi ko dapat sabihin ang sekreto na to Pinangako ko sa mga magulang mo na hindi ako magsasalita kahit kanino. Pero ginulat mo ko. Kamukhang kamukha mo ang tatay mo Pinaliwanag ng matanda kung paano niyang nakilala ang ama na Tristan. Aatras tayo, 18 taon. Tiyoy ko, hindi ko po pwedeng tanggapin ang pamana ni tatay. Ayoko matali sa isang buhay na parang sumpa. Hindi mo ito maaaring tanggihan, Henry. Ikaw ang nag-iisang anak ni Francisco at sa sandaling hindi mo tanggapin ang pamana ng iyong ama, babangon siya sa hukay at magiging amaranhig. Wika ng binatang si Henry habang kausap si Mang Iko. Sa mga hindi nakakalam, ang mga amaranhig, uri ng aswang. Mga dati silang tao na may taglay na kakayahan, partikular sa mga taong ito. Mga mambabarang, aswang, mangkukulam, mga manggagamot, sigbinan, na may taglay na likas sa bertud. Ang kanilang kakayahan may kaakibat na kondisyon. Kailangan nila itong maipasa sa isang kaanak o taong handang sumalo ng bertud sa sandaling mamatay sila. Kapag hindi ito naipasa, patuloy na babalik ang may tangan at maghahanap ng sasalo ng kanyang kakayahan. Ayon sa mga nakakatanda, mapipigil lang ang pagbangon ng amaranhig kapag ibinaon ito ng pabaliktad. Balik tayo sa kwento. Wala ka na magagawa, mamili ka. Maging salot ang iyong ama o tuluyan siyang manahimik. Walang nagawa si Henry kundi saluhin ang bertud ng ama. Nang araw na yon, dinala ng Ginoo si Tatang Iko sa kanilang tahanan
upang magsagawa ng paglilipat ng bertud. Paalala lang Henry ang pagsalo mo sa bertud ng iyong ama, nangangahulugan ng pagtanggap ng responsibilidad na kagapay. Ipagkakaloob ng unlaon ng lahat ng kahilingan ng iyong ama. Kapalit nito, ang pangangalaga niya sa mga nilalang na nasa ilalim ng sakop nito. Naunawaan ko po. Alam ko ang responsibilidad ng isang sigbinan. Ayoko mang tanggapin pero wala akong magagawa eh. Mas mabuti nang ako yung sumalo kaysa mapunta sa maling kamay. Pag-uusap ni Henry at tatang Iko. Nakaiga sa kama ang ama ng Ginoo. Inaantay na lang ang pagdating ng huling yugto ng buhay. Naupo si Henry sa tabi nito. Kinausap ang ama. Tay, handa na po akong saluin ng responsibilidad niyo. Nawa po sa gagawin ko, makapagpahinga kayo ng payapa. Salamat anak. Huwag kang mag-alala. Dahil hanggat ginagamit mo sa tama ang pamana ko, hindi ka maliligaw ng landas. Malaki ang tiwala ko sa'yo at alam kong mabuti ang iyong hangarin. Kaya ipagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang pinakamahalaga kong alaga. Inabot ng matanda ang isang maliit na supot kay Henry. Tinanggap ito ng Ginoo. Binuksan. Sa sandaling hawakan mo ang hiyas na yan, ikaw na ang kinikilalang Panginoon ng unlaon. Kaya bago mo gawin yan, linisin mo ang iyong puso at isipan. Iwaksi ang anumang masamang hangarin. Siguraduhin malinis ang iyong intensyon. Nang sa ganon ipagkaloob ng unlaon ang anumang kailingan mo. Wala naman po akong hinihiling manong Iko, kundi ang mapayapang paglisan ni tatay. Kontento na ako sa kung anong meron kami ngayon. Nagpapasalamat ako sa ginawang sakripisyo ni tatay. Wala kang dapat ipagpasalamat anak. Dahil obligasyon ko bilang magulang ang bigyan ka ng maayos na buhay. At masaya kong iiwan ang mundong to. Dahil nakikita ko na nasa maayos kang kalagayan. Matapos sabihin ng matanda ang mga kataga, binitawan nito ang kamay ni Henry. Ipinikit ang mga mata. Alam ng Ginoo na tuluyan na itong namaalam. Iniwan ni Tatang Iko ang dalawa upang makapagluksa. Ilang oras ang nakalipas. Lumabas ng silid si Henry. Hawak ang supot na bigay ng ama. Nakasunod sa Ginoo ang isang nilalang na kung titignan ay kawangis ng usa. May sangasangang sungay. Kulay itim ang balahibo. May 3 mata na naglalabas ng ginintoang liwanag. Mukhang matagumpay mong napasunod ang unlaon. Simula ngayon, ikaw na nagmamay-ari sa kanya. Hindi ho. Walang nagmamay-ari sa nilalang na yan. Malaya siyang makakalis kung gusto niya. Mas ituturing ko siyang kaibigan kesa isang alaga. Mabuti naman kung ganon. Palagi mong tatandaan ang sinabi ng iyong ama. Walang hangganan ang biyaya ng unlaon. Nasa'yo kung paano mo ito gagamitin, Henry. Isang bagay lang din po ang hiling ko sa inyo. Ayoko may makakalam ng sikreto ng aming pamilya. Malaking gulo kapag nagkataon eh. Ipangako mo yan, Manong. Ipinapangako ko, Henry. Walang makakalam ng tungkol dito. Lumipas ang maraming taon. Nagkaroon ng pamilya si Henry. Kasabay nito, ang unti-unting pag-unlad ng buhay. Bagaman, hindi nito hiniling sa alagang hari ng mga sigbin ang karangyaan. Kusa itong dumating sa kanya. Hanggang sa sumapit ang araw, isinilang sa Tristan. Tuwang-tuwa si Henry dahil isa itong lalaki. May magpapatuloy ng saling lahi at kalaunan sa salon ng pamana. Balik tayo sa kasalukuyan. Ang iyong ama ay mula sa angkan ng mga sigbinan. Alam ko ito
dahil pamangkin ko si Henry. Kapatid ko ang Lolo Francisco mo. Teka, sandali lang po medyo biglaan po kasi yung mga naririnig ko eh. Sigbi na ng tatay ko kaya ibig sabihin ganun din ako. Oo, iho. Isa kang sigbinan. Kung magkapatid kayo ni Lolo Francisco, ibig sabihin sigbinan din kayo. Pero bakit hindi na lang kayo yung sumalo ng bertud? May sarili akong kawan ng mga sigbin, iho. Pero ginamit ko ang kanilang kapangyarihan para sa panggagamot. Si Francisco, pinili niyang magkaroon ng karangyaan. Dahil sa mga pinagdaanan namin nung bata pa kami, lumaki kami sa hirap eh. Umabot sa punto na wala kaming makain. Ayaw ng lolo mo na maranasan ng magiging anak niyang ganong buhay. Kaya nang mapasunod niya ang unlaon, hiniling nito na magkaroon ng kayamanan. Hindi nakapagsalita si Angelo dahil sa mga narinig. Hindi nito akalain ang mga narinig niyang kwento tungkol sa mga sigbinan mula sa angkan na Tristan. Napag-alaman din ng binata na hindi lang yon ang ari-arian ng angkan. Pagmamay-ari din ng kanyang ama ang pinakamalawak na taniman ng tubo sa buong probinsya ng Negros. Yaman lang din lang na alam mo na ang lahat. Maaari ba kitang yakapin na po? Tumayo si Tristan at sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ito ng galak. Bagaman naguguluhan, nangibabaw sa binata ang saya nang malaman na may mga kamag-anak siya sa lugar. Hapon na nang matapos ang usapan ng tatlo, nagpa siyang umuwi sina Angelo dahil baka hanapin ito ng magulang. Nagpaalam ang dalawa, agad nang tumuloy. Habang nasa daan, nakasalubong na Tristan ang sasakyan ng mga bantay. Nagulat ang binata dahil kasama ng mga ito si Mang Henry. Dali-daling bumaba ng sasakyan ng Ginoo at nilapitan si Tristan. Pinuntahan kita sa paaralan, pero ang sabi ng guru mo hindi ka daw pumasok. Tapos malalaman ko nandito ka lang pala. Naglalakad sa gitna ng kawalan. Saan ka galing? Kawalan! Kawalan na pala para sa inyo ang sarili nating lupain. Paano ko nalaman? Dahil ito sa tsuhin yung si Loloy ko. Kung di pa ako nagpunta sa lugar niya, wala akong malalaman mula sa inyo ha. Sa palagay ko, kayo ang dapat magpaliwanag sa akin. Hindi nakapagsalita ang ama. Inaya siyang sumakay sa sasakyan. Ngunit tumanggi ito. Kaya inutusan ng Ginoo ang mga tauhan na sapilitang isakay ang binata. Kung hindi kita kayang pakiusapan, siguro naman mapapasakay kita ng sapilitan. Hinawakan ng dalawang bantay si Tristan sa magkabilang balikat. Aawat pa sana si Angelo, pero tinutukan ito ng baril ng isa sa mga kasama. Huwag kang mangingialam dahil usaping pamilya to. Umuwi ka na. Akmang isasakay na sana si Tristan sa kotse nang biglang magsalita si Tatang Iko. Itigil mo yan, Henry. Hindi ko alam na napakalaki pala ng pinagbago mo. Hindi na ikaw ang Henry na nakilala ko noon. Mapagkumbaba at mapagmahal. Tatangi ko, huwag po kayo makisali dito. Usapang mag-ama to. Usapang mag-ama. Marahil tama ka. Pero hindi ko hahayaan na tratuhin mo ng ganyan ang apo ko. Ikinulong mo nga siya sa buhay na hindi niya gusto eh. Tapos kung ituring mo pa, parang bilanggo. Walang kalayaan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pagkukulang mo sa anak mo? Huwag niyo akong pagsalitan na parang alam niyo ang lahat. Tignan mo ang sarili mo. Hindi ka nga makapagbihis ng maayos. Pinili ko ang ganitong buhay. Hindi kagaya mo, ginagamit ang karangyaang biyaya ng iyong ama para sa pansariling kapakanan. Naging makasarili ka, Henry. Hindi na ako magtataka
kung bakit ka tinalikuran ng unlaon. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ng iyong ama? Mukhang napunta sa maling kamay ang kanyang alaga. Wala na akong pakialam sa mga sigbin. Kunin mo sila kung gusto mo. Nakagawa na ako ng pangalan sa sarili ko at walang sino man ang makakakuha ng sakin. Mukhang nagkamali ka ng pagkaunawa. Ngayon, kung ayaw mong lalo pang lumala ang sitwasyon, pakawalan mo ang apo ko. Sa palagay mo, hahayaan kitang manghimasok sa buhay ko, tanda. Kapatid ka lang ng lolo ko. Wala kang karapatang gawin yan. Tama ka. Hindi ko pinanghihimasukan ang sarili mong buhay. Gawin mo ang gusto mo, pero ilabas mo sa kumunoy na ipinasok mo ang apo ko. Nanlaki ang mga mata ni Mang Henry nang makitang nakatayo sa likod ni Tatang Iko ang alagang unlaon. Nagtakbuhan palayo ang mga tauhan, ngunit hindi rin sila nakalayo dahil sumugod ang mga alagang sigbi ng matanda. Paano nangyari to? Hindi ba? Ako ang kinikilalang Panginoon ng Unlaon. At saka, anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Nakalimutan mo yata eh. Binigyan mo ng kalayaan ang unlaon. Kung inaakala mong simpleng nilalang ang mga sigbi, nagkakamali ka. Meron silang isip kagaya natin. Sa sandaling maramdaman nila na mali na ang mga nangyayari, kusa silang lalayo. Kahit pa kinikilala ka nilang Panginoon. Bumaba ng sasakyan si Tristan. Tumakbo papunta sa matanda. Nang mga sandaling yun, ibang tao ang nakikita nito sa ama. Anong nangyari sa iyo, Tay? Hindi na ikaw yung taong nakita ko nung bata pa ako ah. Tuluyan ka nang nabulag sa kinang ng salapi. Hindi ko man nauunawaan ang lahat pero parang tama nga si Tatang Iko. Maling tao yung pinili ni Lolo Francisco. Matapos ang pangyayari, pansamantalang nanirahan si Tristan kay Tatang Iko. Ilang buwang hindi umuwi ang binata hanggang sa napagpasyahan na dalawin ang magulang para makipag-ayos. Pero pagdating sa tahanan, nagulat ito. Wala na ang mga kagamitan. Nagbabalot na din ang mga kasambahay. Ayon sa mga ito, pinapalis sa sila ni Mang Henry dahil ibebenta na ang bahay, maninirahan sa ibang bansa. Hindi na nito naabutan ng ama. Napag-alaman sa mga abogado na ibebenta ang lahat ng ari-arian nila. Bagaman malaking kabiguan nito para sa kanyang pamilya, kahit papano gumaan ang pakiramdam ni Tristan. Sa wakas, nakalaya ito sa buhay na pinagtalian ng ama. Sa kasalukuyan, namumuhay si Tristan ng payapa sa isang bayan sa Sorsogon. May maliit na negosyo, may sarili ng pamilya. Tuluyang pinutol ng binata ang linya ng mga sigbinan sa kanilang angkan sa pamamagitan ng lubusang pagpapalaya sa unlaon. Tinanggihan nito ang swerte at biyayang ibinibigay ng nilalang. Katwiran ng binata, kaya niyang magsumikap upang umangat sa buhay. At sa paglipas ng mga taon ay napatunayan niya ito. Wala nang naging balita sa kanyang mga magulang. Hindi niya rin alam kung buhay pa ang mga ito o tuluyan ng namaalam. Bagaman nasasaktan sa mga nangyari, tinanggap ni Tristan na ito ang naging kapalaran. Para sa kanya, ang mamuhay ng simple at may sapat lang sa bawat araw ang pinakamagandang biyayang natanggap. Patunay lang na hindi kayamanan ang magdudulot ng kasiyahan sa isang tao kung hindi ang kalayaang mamili kung ano ang magiging buhay, kung ano ang magiging kapalaran. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng biyaya ng isang makapangyarihan na nilalang na kung tawagin ay unlaon. Maraming salamat sa pakikinig ng mga kwento natin, mga kabayan. Nga pala, if ever interesado kayo sa mga tangan, medalyon, mga cleansing candles, mga oils, i-visit nyo lang ang www.lecamerchandise.com.
May iba't ibang gamit tayo dyan na specific na ginawa para sa pangailangan ninyo. Visit na lang mga kabayan kung interesado or merong basket dito sa baba. Sa comment section merong link. Kung ano mas okay sa inyo, doon na lang kayo mag-visit. Maraming salamat mga kabayan. Kita-kits sa susunod na kwento.